rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Kung ako naman ang tatanungin nyo, eto, kararating ko lang galing school. Medyo late na ako nakabalik dito sa bahay namin kasi nga, traffic, pagkatapos late na rin naman ako umalis sa school, tumambay muna ako ng bonggang-bongga. Kasi nga, syempre, nung nakaraang linggo, Miss Universe time, nagmamadali talaga akong bumalik ng bahay. Alam mo yon yung kulang na lang pagkabele, umalis na rin ako ng school. So ngayon naman, bawi-bawi naman ako kasi wala namang pageant. So hindi na masyadong busy. So eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga namang, ay nako, nakakapag-init ng ulo. Kasi nung una, maraming questions sa utak natin kung ano nga ba ang nangyari dito sa Miss Universe. Totoo nga ba yung may nilabas silang top 5, nakasama doon si Michelle D, and then yung pangalawa ay si Antonia na ang ipinalit nila doon. So, syempre nagkaroon ng mga, yung mga tao na parang, ano ba, inilagay nyo dyan si Antonia. Maraming sinisi talaga itong si Kun Ana. May pakana siya talaga dito. Anyway, so, ang apps na to ay hindi mismo sa Miss Universe. Ito ay sa Miss Universe El Salvador. Pero kasi syempre, dapat ba talaga tayong tumingin doon? So, actually, hindi ko din alam kasi kung saan nga ba talaga yung dapat i-follow. Pero kasi ito kasi ay labas ng Miss Universe El Salvador. At sinabi nga nila kaninang umaga na nagkamali sila at humihingi sila ng apologize kung sino man yung kandidatang nilagay nila doon. So, ang sinasabi nila, our mistake. In the rush to get our post up during Saturday live broadcast, we accidentally mixed up the name of two finalists. This was a simple error of moving to pass. We heard the same result live at the same time that you all did. No special access over here. We're sorry to both of finalists, 'di ba? Para kung iisipin mo, sobrang nakakalungkot kasi 'di ba parang bakit kayo naglalabas ng ganyan? Ayan yung sinasabi ko sa social media. Sa kakamadali ninyo dahil nakikipag-unahan kayo, hindi nyo muna na-check ng maigi. So, ang dating lang dyan is very unprofessional. Kung ito ay access talaga doon sa Miss Universe at ganyan yung nilabas ninyo, hindi iisipin ng tao na nagkakaroon ng dayaan dito sa Miss Universe. Kaya lang kasi, dalawa lang ang naisip ko dyan. Totoo na ganun ang nangyari na si Michelle D ang nasa top 5 and then dahil mali yung announcement doon sa stage ay nandoon ay si Antonia, si Miss Thailand, hindi na nila kinlaro or kinorek pa. So ayun yung isa sa mga iniisip ko na nalaglag si Antonia sa top 5 at si Michelle D ang dapat na nandoon. And di ngayon, hindi na nila makorek kasi magkakaroon nga ng malaking intriga. So, ang nangyari ay pinalitan na lang nila ng Thailand. So, parang ganun yung nasa isip ko. Kasi kung iisipin mo, bakit kayo maglalabas ng mali? 'Di ba? Bakit kayo maglalabas ng si Michelle D ang una nyong nilagay. So, kung alam naman ninyo pala na ganun yung resulta, bakit kayo nakikipag-unahan? Bakit kayo nagmamadaling mag-post? So, nag-post kayo ng unang post ninyo, tapos ngayon sasabihin nyo, error. 'Di ba? Para kasi kung iisipin natin, naglolokohan tayo dito. Hindi naman siguro kayo maglalabas ng mali dahil professional kayo, 'di ba? Kasi kung kayo ang sinasabi na official page ng araw na yon ang El Salvador ng Miss Universe, Diyos ko, palpak pala yung nagtatrabaho dyan. Kasi yes, naiintindihan ko ha, sometimes nagkakaroon tayo ng mali. Sometimes nagkakaroon ng mga error kahit di naman ako sa mga ginagawa ko. Pero kasi ito kasi ay importanteng bagay. Isang malaking bagay ito na ikinakalat nyo sa buong mundo. Kasi ang purpose ninyo is mag-post para malaman ng buong mundo na ito na yung update at gusto nyo mauna sa lahat. Pero kasi ang inilabas ninyo, ang unang post ninyo ay nandun si Michelle D.
Ngayon, yung nilabas ninyo yan, ibig sabihin, ayan ay galing sa resulta ninyo doon sa loob ng Miss Universe. Ngayon, kung pinalitan ninyo yan ng after ng ilang minuto at si Antonia na yun nandyan, hindi kami mag-iisip ng, alam mo yon na parang, ng, ay wala lang yan. Syempre, mag-iisip kami na nagkakaroon ng dayaan. So, confirm pa, nag-apologize pa kayo. Nag-apologize kayo after ng ilang araw na dahil chinek ninyo at nalaman ninyo na sincere talaga na nandoon talaga si Michelle D. Kaya hindi nyo na mababawi yon, di ba? So, ako nga sinasabi ko nga kahit naman tayo pumutak ng pumutak dito, hindi naman na nila ibabalik yung pageant kasi may nanalo na at tapos na. Natawag na yung top 5, nakarampa na nung top 5, nasaktan na ang mga Pilipino. So, anong gusto nilang gawin? Na parang okay lang, na gano'n, sige apologize na lang, okay na yon. Kasi 'di ba, parang hindi nyo kasi alam yung epekto sa lahat. Kasi ito, isa to sa mga nakadagdag, sa nakasakit sa mga tao. Kasi yung mga tao dito, syempre, nag-effort para mailagay dyan si Michelle D, naghirap, as in talagang nakita naman natin yung performance. And then hanggang ngayon, wala pa rin sagot doon sa nangyari kung bakit wala si Michelle D sa top 5. Kasi kitang-kita sa performance ni Michelle D, kung ikukumpara ko sa ibang kandidata, si Michelle D ang para sa akin na pumapangalawa kay Nicaragua pagdating sa performance. Sa evening gown nga na lahat ng evening gown na nandiyan, alam ko magaganda yung evening gown nila at pagod din yun ng mga designer nila. Pero to be honest, si Michelle D lang ang pinakamagandang evening gown sa lahat. Hindi sa bias ako ha. Si Michelle D lang yung masasabi mo na sobrang talagang unique ng evening gown niya. Hindi ko alam kung sinong tao ang magsasabi dito na pangit ang evening gown ni Michelle D. Si Michelle D lang ang talagang masasabi mo na one of the best talaga. Hindi nga one of the best the best pagdating sa evening gown. At hindi naman madidinay yun ng buong mundo. Dahil hindi lang naman ang mga Pilipino ang nagtataka kung bakit si Michelle D wala sa top 5, kundi lahat na ng tao. So dito, malinaw dito na dinaya talaga si Michelle D ng mga judges. So kung meron mang pagkakamali ang mga judges dito, konsensya na nila yun. Sana makonsensya sila nang mailabas nila ang katotohanan. Sana huwag silang makatulog ng maigi. Kasi nakakaloka. Alam nyo, yung pagkakataon na to, hindi kasi natin sinisigaw dito na parang no, dapat nasa top 5 kami dahil nakita natin yung laban talaga ni Michelle D. Ipinigay niya ng 100% dito sa competition na to. Kaya nakakalungkot. Kasi talagang nakita natin yung effort, nakita natin yung kung paano gumalaw itong si Michelle D dito sa competition. Doon ako nasasad sa part na yon. Kaya para sa akin, hindi ko talaga agad matanggap na biglang ganun na lang yun nangyari sa laban ni Michelle D na parang nabaliwala na lang ng ganun-ganun lang. So medyo masakit at nakaka-open to kasi parang feeling ko hindi naman kasi dapat ganun yun nangyari. Kaso dahil sa kapalpakan ng mga ilang mga tao dito or kung sino man ang gumagawa niyan, syempre nakakasama ng loob kasi grabe naman yung laban ni Michelle D. Parang tinapon nyo na lang ng ganun-ganun lang. May intindihan ko nga kung si Michelle D ay hindi naman nag-effort. Kaso nag-effort Ibinigay yun lahat pati nga kaluluwa Tapos ngayon sasabihin nyo mali. Sasabihin nyo, sorry, pasensya na. Kayo yung nagbigay ng ganyan, hindi naman yung iba. So parang feeling ko, totoo talaga si Michelle D na nasa top 5. Pagkatapos, hindi na lang yun maayos nila. So, ginawa na lang nila ay tinanggal na lang nila yon. Tapos, ito na, para akala kasi nila hindi magko-complain yung mga tao, parang hindi nakita ng mga tao yon. So, binaliwala na lang. Ngayon ang akin dito, sana naman yung Miss Universe Philippines, gumawa naman ng action. Sana ang gawin nila ay pumunta sila doon or humingi sila ng copy ng mga ng data ng
yung talagang original. Kasi pwede naman nila doctorate na yan eh. Yung original na resulta, tapos ipasa nila dito sa Miss Universe Philippines para ang Miss Universe Philippines ang mag-explain kung ano nga ba talaga ang nadating nito ni Michelle D dito sa competition na to. Kasi kung hindi nila gagawin yan, parang inaccept na lang din natin na talagang talo talaga si Michelle D dito sa top 5. So, ang akin lang, to clarify lang. So, bakit hindi sila manghingi ng copy para at least, di ba, tahimik yung lahat kung ano man yung resulta talaga. At malaman kung kanino nga bang score nagbigay ng mababa. Di ba, para maintindihan natin kung eto bang laban dito ni Michelle D ay may pinorotektahan ba yung mga judges na Latina or meron ba talaga silang inilagay dyan, alamin nila para hindi naman nakahang din yung mga tao. Kasi, tingnan mo, ayan, katulad nga, ang sinasabi nila, hindi kasi namin alam yung regarding dito sa top 5. So, ngayon, biglang manghihingi ng sorry yung Miss Universe Salvador, di ba? Na sinasabi nila, nagkamali sila. Damage is damage. So, sasabihin nilang, nagkamali sila, pero paano naman yung totoong nangyari na ano ba talaga? Ito ba ay may scoring ba talaga na ganito talaga? Or ganito ba yung totoong score? At bakit? Ano ba naging basihan nila sa pagpili ng top 5? Sana ipaliwanag yun ng maayos ng Miss Universe at ng Miss Universe Philippines para matahimik na yun lahat. Kasi ang hindi dito ma-accept na parang ganito ang nangyari, ganito yung nakita mong laban pagkatapos wala man lang na paliwanag sa mga tao. So ngayon, ayan, nag-apologize na sila, humingi sila na sorry sa pagkakamali nila. So inadmit nila na may pagkakamali. Ngayon, ang tanong ko dyan ay, yung mali ba dyan ay nagkamali lang ba o talagang totoo na ganito yung nangyari at in-spoiled na lang yung kumbaga parang hinayaan na lang na sige, ito na lang yung sundin. Kasi kung ganun yung ginawa, kawawa naman si Michelle D. Unfair naman yung kay Michelle D. Pero tulad niya na sinabi ko, kahit ano pang pagtatakip nila dyan at kahit ano pang pagtatago nila dyan, yung katotohanan, hindi yan maitatago sa mata ng Diyos. So, Diyos na ang bahala at kung sino man yung may pananagutan yan, Diyos na ang bahala sa iyo kung ayaw ninyong ilabas yung totoo. Pero tulad na sinabi ko, ang Miss Universe organization, I think better na gawin nila ay mag-request sila ng mga documents na kung ano ba ang totoong naging resulta dito sa Miss Universe para alam ng lahat. Total may naglabas naman na ng ganyan to clarify din, di ba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, keep smiling lang para lagi kang maganda. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys. Thank you.